Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga tambalanan sa Central Visayas ipaubo sa Code White Alert sugod karong Disyembre 16. Kapulisan, CCTO ug security officer sa Basilica nag-walkthrough sa rota sa solemn procession alang sa Fiesta Senior. Samtang Governor Pamela Baricuatro mosayaw sa Sinulog uban sa Danao City guest contingent. 28 anyos nga nagpailang political critic ug photographer gibunalan og tubo sa pusok dakbayan sa Lapu-Lapu. Kapitan sa barangay gipasanginlan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga tambalanan sa Central Visayas gipailawom karon sa Code White Alert gikan sa Department of Health dinhi sa Region 7 sugod karong Disyembre 16. Kini aron pagpangandam sa posibleng pagdagsa sa mga nabuthan o maaksidente diha sa karsada karong holiday season. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ipatuman sa Department of Health 7 ang Code White Alert status ngento sa mga tambalanan sa rehiyon sugod karong Disyembre 16 ning tuiga hangtod Enero 4 sa tuig 2026. Nanang panahona, pangandaman og naka-standby ang mga tambalanan ang gilumang pagdagsa sa managlayong mga pasyente gumikan sa pagpabuto ug uban pa. Niadtong December 31, 2024 hangtod January 6 ning tuiga niabot og 135 ang ihap sa mga naigo sa pabuto. Sumapa ni Dr. Shelby Blanco nga nakaandam na ang mga kayamanan ng medical workers aron mo responde nga to sa mga nabuthan. Pwede na matreat dito sa ilang tagsa ka mga infirmaries o mga rural health units or primary care facilities because atong mga healthcare workers dito trained and andam sa first aid. Tutukan usab sa DOH-7 ang ubang mga biktima sa managlaing aksidente sa dalan ato sa Pasko ug bagong tuig. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center pa lang, nakatala na sila og 166 ka mga kaso sa road accidents natong nakalabay nga holiday season. Mangtambag ni Blanco nga likayan gyud ang pagmaneho kung nakainuman og mga ilimnong makahubog, human manambong og mga party og salo-salo. Most of makasinati og disgrasya sad is kaning magmotor. Dili kayo ang kaning mga sakyanan but kaning magmotor kay gamayng outbalance disgrasya. Gawa sa mga kayamanan og medical staff. Bukas usab ang mga emergency rooms aron pang atimanon ang mga biktima sa managlaing injuries. Aron dili ma-overwhelm sa kadaghan, itambagan sa DOH-7 ang tanan nga di magpabadlong aron kalikayan ang mga aksidente. Be responsible in terms of merrymakings. Abag na sad ninyo, tabang na sad ninyo sa atong mga frontliners para di sa din taon sila ma-overwhelm. No? So again, prevention is worth a pound of cure always. Ian Navarro, CCTN News. Mga namaligya og pabuto karong Pasko bagong tuig gipahugtan sa Bureau of Fire Protection 7 pinagi sa Uplan Iwas Paputok. Dungan kini sa tinguha sa ilang buhatan nga makabot ang zero fire incidents. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro.
Karon pa lang pahugta na sa Bureau of Fire Protection 7 ang mga mamaligayog pabuto ning pagsaulog sa Pasko ug bagong tuig. Ubos sa Oplan iwas paputok, pakusgan pa sa BFP7 ang monitoring sa mga namaligya o firecrackers sa gawas. Mong gitahasan sa Regional Director nilang si Fire Chief Superintendent Fred Trajeras Jr. ang ilang fire marshals nga sigurong luwas pirmi ang mga baligyanan o pabuto. Kinahanglan ana sa designated firecracker selling area aron kalikayan ang sunog. Magbaton usab ang manindahay og mga dokumento ug permits gikan sa LGU ug sa BFP7 aron pagtuman sa tanang mga lagda ilabi na ubos sa Fire Code of the Philippines. Og labaw sa tanan, likayan gyud ang pagpamaligya og mga illegal nga pabuto aron di mabutang sa alanganin ang tanan. Muhimo sila og inspeksyon sa umaabot nga panahon ngadto sa mga dapit nga gitugutang magabaligya og pabuto. I'll be the one to take charge and I'll be joining them in some of the monitoring as well as to check with the licensing division if there are those who applied already the permit for the selling of firecrackers. But I encourage na kung pwede, we will refrain from doing that. Kabay na sa tinguha sa ahensya nga unta makabaton og zero fire incidents karong holiday season. Apan, di mangumpiyansa ang BFP7 kay ipaubos sa heightened alert status ang mga fire stations ug ilang mga kabumberuhan. Kini aron dali makatubag sa matag alarma ang mga bumbero. Kung mayroon na nag-process sa licensing division ng mga permit na yon, we can monitor. And certainly, we will be seeking or asking what specific may designated area sila na i-assign sila. Painumdum karon sa BFP7 ngadto sa tanang mga tagbalay nga magmatgon sa paggamit og kuryente ug ubang gamit nga makamugna og sunog aron walay hasol ang holiday celebration. Gian Navarro, CCTN News. Makadawat gihapon sa 13-month pay ang tanan ng mga mamumuo. Apil na ang mga apektado sa mga nangaging katalagman. Gitataw sa Department of Labor and Employment dinhi sa Region 7 nga way mahitabo nga deferment o suspensyon sa mao nga benepisyo tungod kay nakalatid na kini sa balaod. Gipahinumduman ni Senior Labor Employment Officer Ana Marisa Ture ang tanan nga mga employers nga ihatag ang 13-month pay hangtod sa Disyembre 24. Mao nga giawhag ni Satori ang ubang mga trabahante nga mopasaka og reklamo ngadto sa ilang buhatan kun mapakyas man ang maong employer sa mao nga tulubagon. Samtang giklaro sa Dole 7 nga dili mandatory ug magdepende lang sa employer kun mohatag ba usab sila og Christmas bonus ngadto sa ilang mga empleyado. Dili tugot ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga ipasulabi ang pagpaburot sa plitihan sa barko ug taxi karong umabot nga holiday vacation. Nagkasinabot sila ni Archibal sa mga sakop sa Cebu City Transportation Office, PNP, aron ipahimutang ang mga lakang batok sa mga scalpers o mga fixers diya sa pantalan. Sama na lang kini sa pagbutang og mga police outpost duol sa mga pantalan og pagpasilot ngadto sa mga nagpaburot sa presyo sa ticket sa barko. I-deploy usab nila ang mga sakop sa City Hall aron bantayan ang mga taxi drivers nga magpatuyang usab sa plitihan ngadto sa mga pasahero. Pipila kini sa gihimong mga lakang nila ni Archibal subay na sa nadawat nga reklamo bahin sa overpriced tickets sa mga abusadong dispatchers ug uban pa. Business Permit Licensing Office sa siyudad sa Mandawi ni pahimangno sa mga negosyo nga mopahibaw kanila kung adunay ipahigayon nga mga Christmas sale o uban pang kalihukan. Kini aron mapangandaman usab ang buhatan sa pagdagsa sa mga tao sa establishmento. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Pipila ka adlaw gikan sa Pasko, gipahimangnuan sa Business Permit and Licensing Office sa siyudad sa Mandawi ang mga negosyo nga mopahibaw kanila kung adunay mga kalihukan. Alang sa mga bar, club ug uban pang recreational areas, giawhag sila sa pagkuha og permit kung aduna sila special event o mula pa sa ilang confined areas. Mato ni Malate nga adunay uban nga mosubra sa ilang regular nga espasyo. Ito lang ihangyan nila nga for one, they have to get the necessary permits. If they will conduct special events outside their kaning regular area, and ikaduha, to ensure nga
ma-maintain ang safety and security of their clients and customers. Gihimug-atan ni Malate nga strikto sila sa pagpatuman sa mga reklamo ug kalapasan, hilabi na sa hulga sa kaluwasan sa publiko. Samtang gawa sa recreational areas, giawhag usab sa pagpahibaw ang mga mall kung mopatuman og Christmas sale. Kini aron mapangandaman sa buhatan ang maong adlaw sa pagdagsa sa mga tawo ug makahatag og assistance sama sa pagpahibaw sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team sa pagdumala sa trapiko. To control or regulate them, but to coordinate with us aron nga kami ang syudad makatabang nga sa traffic management, sa disaster preparedness, ug sa uban pa nga mga safety measures nga pwede namo mahatag. Samtang matod ni Malate nga wala pa siya masayod kung magpabilin o ilibkas ba ang liquor ban sa Mandawi atol sa Pasko. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, kapulisan, CCTO ug security officer sa Basilica nag-walkthrough sa ruta sa solemn procession alang sa Fiesta Senior. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan.
PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy pa na yung isubay. At sa ganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Basta tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo!
kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Maldita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhang masagitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung lalakado pa. Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, kapulisan uban ng Cebu City Transportation Office ug mga security officer sa Basilica Minore del Santo Niño misusi sa ruta sa Solemn Foot Procession alang sa Fiesta Señor. Tingwa sa PNP nga malikayan ng disgrasya ug subayon kung aduna bay nakababag sa agianan. Ang kasayuran nato ni Arnold Bustamante. Nag-walkthrough ang Cebu City Police Office uban ang Cebu City Transportation Office, security sa Basilica Minore del Santo Niño ug ubang ahensya sa gobyerno sa pagpangulo ni Konsehal Philip Sapra, ang Vice Chairman sa Committee on Public Order and Safety aron pagsusi sa rota sa himuon nga solemn procession sa Sinulog 2026. Lakip sa mikuyog sa inspeksyon ang Anti-Mendicancy Board, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, probe team ug ubang departamento sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo kapil sa pagpangandam sa seguridad sa mga kalihukan sa Sinulog. Mato ni Police Colonel George Ilanan, ang hepe sa kapulisan sa syudad sa Sugbo, kaatol sa walkthrough, giuban niya ang tanang hepe sa 13 ka mga police stations tungod kay bag-o alang kanila ang ruta sa solemn procession. Din moagi na kini sa Natalio Bacalso ug gamuliko kini sa Birama, liko pawala sa B. Rodriguez paingon sa General Maximum Avenue hangtod nga mobalik kini sa Basilica. Atol sa walkthrough, ilang nakita kung unsa ang mga peligro nga mahitabo sa mga debotong Katoliko nga monunod sa prosesyon. Kini mao aga mga open manhole ug ang obstruction sa sidewalk nga ngayon nga hawanan sa probe team. Lakip na nini mga choke points nga nahatagan na nila og pagtagad. During the inspection, we identified possible risks to public safety. That includes mga open manholes, mga nakitaan niya open manholes. Karon i-repair ko na nila dayon. Karon dayon ilang i-repair to mga nakitaan niya open manholes, obstruction sa sidewalks, ipatangtang nila to mga nag-obstruct. Then identification of possible choke points. Kaya dito nayatay, for example, kami from Birama, pag-agi ni mo diri sa Puente, yun ay BRT, di ba mo gamay diha kita. So ato na nang gipangandaman niya, mao diha ang possible choke points sa pagkuan sa tao, gikan sa dako nga dan mo gamay siya. So in other places nga nakita nato nga mudasok ang tao kay magikan siya o dako nga dan, mo gamay mo balik. So identify na nato. Human sa mga inspeksyon ang mosunod niini siguro ilanan, mao na dayon ang sunod-sunod nga security briefing aron matunhay ang paghatag sa seguridad sa kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno sa Sinulog Festival sa sunod nga tuig. Gitinguha sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga walay insidente nga mahitabo sa mga mosalmot sa solemn procession lakip na sa adlaw sa Sinulog Grand Parade. Nagpatawag na usab og tigom si ilanan sa mga security officers sa nakalinlaing establishmento sa Dakbayan aron awhagon nga tabangan sila sa pagpaniid batok sa mga daotang elemento sa katilingban. Gihatagan nila og ideya ang mga security personnel kung saan nila pag-ila sa mga kriminal aron nga mapugnan ang himon nila nga krimen ning holiday season ug sa mga kalihukan sa Sinulog. Arnold Bustamante, CCTV News.
Gikumpirmar ni Gobernador Pamela Baricuatro nga mohalad siya og sayaw karong Sinulog Festival 2026 uban ang guest contingent gikan sa Danau City. Sila ang represent sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang sa himuong ritual showdown karong Enero sunod tuig. Dili unta makigtigi sa parada ang contingent gikan sa Danau City aron mas tutukan ang recovery ug rehabilitation sa syudad human sa Bagyong Tino. Maong gihangyo ni Baricuatro si Mayor Nito Durano nga ubanan siya sa mga dancers gikan sa Danau City aron i-represent ang Kapitolyo. Usa ang Danau City sa mga guest contingents nga manayaw sa Cebu City Sports Complex. So since libre na ilahang mga contingent, so akong gihangyo si Mayor Nito nga pwede ba sila mo perform for the province, and in exchange musayaw ko with them. So thank God ning sugot si Mayor Nito. So Mayor, daghan kay salamat sa imong pag-allow sa Danau contingent to perform in behalf of the province. Giuyunan na sa konseho sa syudad sa Sugbo ang 13.4 billion pesos nga annual budget alang sa sunod tuig 2026. Migahin ang syudad og 6.53 billion pesos alang sa General Public Services, 3.96 billion pesos alang sa social services ug uban pa. Tungod niini, naninguha ang dakbayan nga makahipos og 13.5 billion pesos nga buhis aron mapunduhan ang nagkalain-laing programa ug proyekto. Resulta kini sa halapad nga deliberation sa Committee on Budget sa dakbayan pinanguluhan ni Konsehal Dave Tumulak. Pirma na lang ni Mayor Nestor Archival ang ipaabot aron hingpit nang maaprubahan ang ordinansahon. Gihangyo sa Hunta Provincial si Gobernador Pamela Baricuatro nga gastuhan sa Kapitolyo ang pagpaayo sa siyam ka mga karaang simbahan. Nakaangko ng mga heritage churches og pagguba human sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Setyembre 30. Giduso ni Bukal Paz Rosgoni ang 18 million pesos nga pondo aron himuon ang rehabilitation sa mga simbahan. Matod sa resolusyong giduso ni Rosgoni, dako og ikatampo ang maong mga simbahan isip laganan sa mga bisita ug usa sa mga tinubdan sa lokal nilang ekonomiya. Nagagikan ang sagad sa mga nangagubang simbahan sa Northern Cebu, din diha ang sentro sa maong linog kaniadto. Agos Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakasinati usab og pagbaha niadtong Lunes diin naay mga tinun-an ang naubog sa baha. Apan ang barangay wala makadawat og taho kabahin niini aron mahatagan dayon og tambal batok leptospirosis. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Felerca. Nakasinati usab og pagbaha ang Agos Elementary School sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City human mibundak ang kusog nga uwan niadtong Lunes. Matod sa principal sa maong tunghaan nga si Grace Parantar nga adunay 92 ka mga tinun-an og 3 ka mga magtutulo ang naubog sa baha. Dugang pa niya nga kini mo'y unang higayon nga nabahaan ang maong eskwelahan. Tungod niini, nagpatuman sila og early dismissal ug gipakuha gyud sa mga ginikanan ang maong mga tinun-an. Samtang sa habig sa health center sa Barangay Agos, matod sa midwife og in charge nga si Vilma Dihayko nga wa sila makadawat og report kabahin niini. Apan aduna ra unta sila prophylaxis sa leptospirosis. Kagahapong adlaw, adunay 2 ka buok ang nangayo og tambal kanila apan nagpangidaron og 45 anyos ug 60 anyos. Natay available mga kuan para prophylaxis para sa lepto gikan na sa City Health. Dunay 2 ka buok ma'am nangayo taga tabay sila. Oh, pero dili mga bata man atong mga dagko ba. Giawhag ni Dihayko ang mga molupyo silang barangay nga naubog sa baha nga moduol lang sa ilang health center aron nga mahatagan sila og tambal. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mandawi City Police Office kampiyon sa Rion 7 sa 2025 Enhanced Management Police Operation Challenge. Lakip na niini ang paggamit og gadget sa pagtabang o monitoring sa pagresponde sa alarma. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino.
Sa command center sa Mandawi City Police Office, gimonitor ang sitwasyon sa nagkadaang lugar sa syudad. Gamit nila sa pagmonitor ang cellphone isip alternative recording devices. Sa matag lugar, adunay duha ka pulis ang gipakatap matag shift. Nakakonektar live ang makuha sa cellphone ngadto sa command center. Ang MCPO naghatag og 41 ka cellphone diin mao ang gamiton sa naka-assign nga pulis sa pagmonitor sa lugar 24 oras. Gipili ang 41 ka lugar nga adunay sagad nga panagtapok sa mga tao ug natala nga adunay daghang krimen. These cell phones were procured by the unit, no? And we even provided them with load. We discourage or we do not allow na ang personal nilang cellphone ang gamiton. Ang paggamit sa gadget, lakip sa kriteria sa Enhanced Management Police Operations Challenge kon EMPO. Ang EMPO, usa sa mga prioridad nga programa ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pangu sa PNP, nga nagpalig-on sa data-driven nga police operations ug paggamit sa modernong stratehiya ug teknolohiya aron mas epektibong matubag ang alarma ug krimen. Nahimong kampyon kagahapon ang MCPO sa Rehiyon 7, di nakakuha og 98.53% sa senaryo nga robbery hold-up. Ay para ang operational readiness sa atong tropa at any given time, mahatag na nila ang pinaka-tama based on our police operational procedures, tama ang among actions o pas-pas. We are always on our toes. Gawas sa monitoring pinaagi sa cellphone, nakakonek usab ang MCPO sa command center sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga dagkong kadalanan. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, 28 anyos nga nagpailang political critic ug photographer, gibunalan og tubo sa Pusok, Lapu-Lapu. Kapitan sa barangay, gipasanginlan. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Lamig kininda
Paliton ko. Patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hok-hokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain day. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, 28 anyos nga nagpailang political critic og photographer gibunalan og tubo samtang nagpadong sa barangay hall sa barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipasinginlan ang kapitan sa barangay nga mao'y nagpaluyo sang litway laing tawo nga nakahibaw sa iyang schedule ni adtong higayuna. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Alas 2:50 sa hapon ni adtong Nobyembre 28, padong naunta sa barangay hall sa Pusok ang 28 anyos nga si Jeremiah Pedro tungod kay nakadawat siya og imbitasyon pagka Nobyembre 27 nga gikan ni barangay kapitan Ranulfo Rani Imperio nga gusto kining makigdialog kaniya pagka alas 3 sa hapon ni adtong Biyernes. Apan sa iyang paggawas sa iskina sa ilang panimay, duha ka wa pa mailhing mga lalaki nga nagmotor ang kalit nga nibunal og tubo sa iyang ulo, hinungdan nga siya nagkadugo. Suma pa niya nga way laing nakahibaw sa iyang schedule kung dili ang kapitan lang ug ang iyang mga katrabaho. Si Pedro residente sa Lower Mustang Barangay Pusok ug nagpailang political critic ug usa siya ka photographer sa usa ka kanhi mayoralty candidate sa Lapu-Lapu City. Maong para kaniya, giset up siya sa kapitan tungod kay sa dihang gidawat niya ang formal letter. Wa nakasuwat ang hinungdan sa pagpatawag kaniya. Wala siya gibutang kuan kanang unsay reason sa iyang invitation or nana ba? Dialogue ra ang iyang gibutang, dialogue lang unya. Wala ang complainant, siya ra gyud ga-invite ato, moto. Samtang giangkon sa kapitan nga giimbitahan niya si Pedro tungod kay aduna sila'y nadawat nga reklamo gikan sa usa ka ginikanan. Human nga ang picture sa iyang anak nga bag-o gibunyagan o gikugos ni Congressman Junior Dahongchan, gi-edit ni Pedro o giilisan og dilata. Giangkon usab niya nga wa niya gibutang ang rason sa pagpatawag kay Pedro tungod kay adto na niya pahibaw-on kung magatubang na sila sa reklamante. Dugang pa niya nga wa makatunga si Pedro sa oras nga gisabutan ug natinga na lang ang kapitan sa iyang nadawat nga taho. Naibong lang ko ba nga? Ano bang naingon man sa nga ako kung itong giset up kuno nako? Basta mo dapitan ato sa giset up nga kung ato nang buhaton nga no padadaan pa ba nako sa glitter? Oh, di na mo padag glitter kung
Ya usap sa dili sa na to buhaton. Wa gigi ko kaila na niya. Mato ni Pedro nga human siya nagpatambal sa Lapu-Lapu City Hospital, niadto sila sa barangay hall aron klarohon ang nahitabo apan wa siya nakuhang tubag gikan sa kapitan hinungdan nga iya kining gipablatter. Moto nang utan namin ni kapitan sa ni ma'am ug sir, kinsa ang complainant di man siya mohatag sa pangan. So it means siya rin nagbuhat-buhat sa istorya or inana. Unya sa logbook wala man sa mikikita og kinsa ang complainant, dapat mo lagbi na didto. Ya pagkahuman kanang sige ra mi og kanang lalis-lalis dito nya. Di gid siya mohatag sa complaint. Moto gipablatter na lang namo sa police. Ibutyag usab ang kapitan nga nadunggan niya si Pedro nga niingon nga tawra gihapon sa iyang amo ang mga lalaki nga nagbunal kaniya. Ingon gito si Kuan, ingon gito si Simon nga, ma'am, nay nag-message atong kauban ni ma'am. Ingon siya mamo nga nakaila daw siya sa sakyanan nga gisakyan nga motor. Ato binig kauban mi ataw mi ko ni tawo na ni Takahashi. Apan butang kini nga gihimakak usab ni Pedro. Kay naghatag man sila mga fake news or fake nga kuan. Nga ang tawra kuno ni Ma'am Takahashi nagpabunal sa kuan, which is di na mabuhat ni Ma'am Takahashi. Kay suod kay ni Ma'am nila Sir Matt, dili na nila mabuhat sa kuan. Tungod sa gidangatan ni Pedro, mato niyang pasakaan niya og kaso si Kapitan Imperio. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Police Regional Office 7 nakasakmit og dulan usa ka bilyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga sa dulan usa ka tuig nilang mga anti-criminality operation. Lagip sa ilang gipahibaw nga halos sa ilang gipasakaan og kaso nga mga drug personalities na konbikto. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa ka bilyon ka pesos nga balor sa illegal nga druga sa nasakmit sa Police Regional Office 7 sa tibok 2025 atol sa subsub nga anti-criminality and law enforcement operation. Di napakita kini sila nga panaan nga hatagan og seguridad ang publiko pagpatuman sa banaod atol sa flag raising ceremony natong Lunes, Disyembre 1, 2025 sulod sa campus sa Sergio Osmeña Senior Osmeña Boulevard sa Dakmen, Sugbo. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan mipakita silang nakam-ot sa kinatibok ang operations gikan iniro ngadto na sa Nobyembre 27, 2025. Mato ni Maranan nga kini mao nga kalampusan produkto sila nga gipatuman nga strategic intelligence driven operations, discipline execution ug ang lig-on nga kooperasyon sa komunidad. Sa datos sa gipahibaw ni Maranan, ang tibok puwersa sa Piero 7 nakasakmit og 124.2 kilos nga gidudahang shabu nga mobalor ang tanan sa 849,204,889.60 sa 7,963 ka mga operations nga resulta sa pagkasikop sa 9,267 ka mga drug personalities. Lakip na nini ang 309 ka mga high value targets, 2,983 ka mga street level individuals ug 5,975 ka bag-ong identified drug personalities. Apil silang nasakmit ang 2,612 ka gramo sa mga dahon sa marijuana, 14,421 ka tanom sa marijuana ug ubay-ubay nga mga marijuana sticks, 250 ka gramo sa cocaine ug 60 ka ecstasy tablets. Gawas nini ang kapulisan sa Central Visayas nakatala usab og labing taas nga conviction rate, din halos 100% ka napasakaan og kaso sa korte labot sa illegal nga drugas ang nakonbikto gikan Enero ngadto na sa Nobyembre 26, 2025. Resulta kini sa mitikuso nga investigasyon ug strikto nga pagsunod sa legal procedures. Din sa 141 nga ilang napasaka nga kaso, 137 niini ang nasintensyahan subay sa salaod nga ilang nahimo. Gihimugatan ni Maranan nga ang maoga kalampusan nagpakita sa ilang dedikasyon, integridad ug panagtangbayayong tali sa kapulisan ug katawhan sa Central Visayas. Ang Piero 7 mipasalig nga panigunon pa nila ang ilang pakigbatok sa krimen ug sa illegal nga drugas aron pagsiguro nga magpabilin nga luwas ang katawhan sa matag lokalidad. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Sa to Christmas countdown, 22 kadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Gugma ang angay na kong paambi sa iksuntan hubo
gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapadayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Hagdunan kita sa panawi. Tawag sa kapana sa pagkitay. Sa puso atong ipadalo. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Hagdunan kita sa panawi. Tawag sa kapana. Your song, your music, your listening pleasure.